Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Itong si Mike Defensor mga ka-Wonder ay umaapila, no? At gusto niyang mag-inhibit itong si Representative Luis Tro. Alam natin na napakalaki ng tayo o ng role ni Congresswoman Luis Tro dyan dahil siya yung lead o head dyan ng Justice Committee. At dahil dyan, isa siyang tinik para dito sa mga DDS. Well, may post dito kasi si Mike Defensor, no, na tila pinai-inhibit niya. Basahin natin mga ka-Wonder. Itong si Representative Luis Tro. Sabi dito, the House Committee on Justice in Impeachment Proceedings performs a quasi-judicial and prosecutorial function in determining problem or probable cause. Under the Constitution, Article 3, Section 1, Due Process Clause, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dagdag pa, due process requires that the tribunal or officer conducting the proceedings must be impartial and free from bias or any appearance of partiality. Rule on inhibition by analogy, Rule 137, Rules of Court. An officer exercising adjudicatory functions should refrain from participating in a case when his or her impartiality may be reasonably be questioned. Ito na yung tinutukoy niya. Kasi yung principle na to, sabi niya, this principle applies to all quasi-judicial proceedings. Fact, in the sworn affidavit of the 18 Marines, Representative Jervil Luis Tro was named among those allegedly receiving money. This does not establish guilt, but it creates a situation where impartiality may reasonably be questioned. Conclusion, for the integrity of the proceedings, it is proper for the chair to voluntarily inhibit from presiding over the impeachment hearings. Yan yung sinasabi niya mga ka-Wonder, na dapat daw mag-inhibit itong si Jervil Luis Tro. Ngayon, pag-usapan natin mga ka-Wonder, no, hindi muna tayo magiging bias, papaliwanag muna natin. No, alam natin na may mga DDS tayong viewers dito at saka mga pro-admin, may dilaw, may blue, may pakyaw, kung ano-ano pa. So, simple lang ang gusto ni Mike Defensor. Ano ba yung sinasabi niya? Na ang punto niya rito, mga ka-Wonder, ay gusto niyang mag-inhibit si Luis Tro dahil sa aligasyon. Take note, mga ka-Wonder, aligasyon. Bintang. No? Hindi pa ito, pwede mo nga sabihing haka-haka pa lang ito eh. Dahil ito hindi pa napatunayan. At dahil daw dito ay dapat mag-inhibit si Luis Tro. So sinasabi ng Committee on Justice na parang korte nga, sabi nga ni Mike Defensor, bilang quasi-judicial, kaya dapat daw walang kinikilingan. Tama naman, no? Tama naman. Sana ganun, ano? Sa legislative, kahit dyan sa judicial, no? Sa Supreme Court, sana ganun din, ano? So ibig sabihin mga ka-Wonder, para kang judge, no? Hindi talaga ito yung korte, no? Na kagaya ng Supreme Court o naman mga courts dyan, ito ay quasi-judicial, gaya ng Senate, Congress. Kaya dapat daw wala kang bias. Kahit sa paningin man lang daw ng publiko. Ngayon may binanggit si Mike Defensor na due process na sinasabi niya. Sinabi niya na, of course, napakahalaga nito mga ka-Wonder. Pagdating sa batas, na gaya nga ng binigay dyan kay Duterte na binigyan siya ng due process. Na laging inuukot-ukot na sugat sinasabi sa kanya, binigyan ka ng due process. Pero doon sa mga biktima ng EJK ay hindi mo nga binigyan ng due process. No? So yun yung sinasabi rito. Na itong due process ay karapatan yan ng bawat tao mga ka-Wonder. No? Na magkaroon ng fair na proseso, kahit criminal pa yan mga ka-Wonder. No? Dapat walang unfair advantage. Lahat ng tao, sabi niya nga the right to liberty. Life, may sinabi pa siya. Property, doon mismo nasasabi, no? Na ito nga yung sinasabing hindi pinagkaloob ni Duterte dun sa mga biktima. Kaya nandoon siya sa The Hague. No, kaya mga ka-Wonder, kung huhusgahan natin, no, ang ayaw natin yung judge, o may galit tayo sa kanya, o simply dahil may allegation siya, kung ganun kasimple ang konsepto nitong due process, mapapa-question ka mga ka-Wonder, no? Na ito bang pagkaka-allegation sa kanya, yung pagkakadawit lang gawa na sinama lang siya ng 18 Marines sa kanilang sa simpleng affidavit nila na hindi pa napatunaw, sasabihin mo, i-apply mo ngayon yung due process?
So ano ba yung sinasabi rito na dapat daw mag-inhibit si Luistro? Totoo ba ito mga ka-wonder na dapat talaga siyang mag-inhibit? So ginamit ni Sir Mike, ano, kasi kaya ako sinasabing Sir dahil may pinagsamahan kami ni Sir Mike dati dahil ikinampanya namin niya noon bilang mayor dapat dito ng Quezon City. At alam niya na wala kami natatanggap ni isang singkong duling na sinusuportahan namin. Hindi lang siya, pati itong mga ibang congressman at ibang mga councilors dyan. No, wala kaming tinanggap na kahit isang singkong duling. No? Sinuportahan namin siya sa init ng araw. Alam, nagkasunog-sunog ka na. Hindi mo na maintindihan itsura mo dahil sa init ng araw. No? Ginamit niya itong Rule 137. Ito yung tungkol dun sa inhibition. Ano? Na sabi nga, ito bang si Mike Defensor, kung hindi ako nagkakamali, abogado rin, ano? Ito nga, kausapin, kusang pag-atras. Ito yung tinutukoy mga ka-wonder na kusang pag-atras daw ng isang opisyal. Sa kaso, gaya ni Luis Tron, tinutukoy niya na kapag may posibilidad na bias. Dahil nga daw hawak niya itong kaso at isa rito yung mga 18 Marines at binanggit siya, kumbaga, markado siya, dapat daw siyang mag-inhibit mga ka-wonder. Pero linawin natin, no, mga ka-wonder. Mahalagang maintindihan natin yung rule ng 137. Again, hindi po ako lawyer, no, pero napaka-laki ng leverage natin to research, no? No, kahit estudyante ka, kahit nag-aral ka sa school, uwi ka pa rin sa bahay, and you will still do your research, no? Dahil nandoon naman ang kasagutan at available naman yan, yung mga nakasaad sa ating batas. No, para itong hukom, itong Rule 137, hindi ito automatic maka-wonder na applicable sa Kongreso. Pero ginagamit lang ito mga ka-wonder bilang analogy o paghahalintulad. So ang pinaka-sentro nito mga ka-wonder ay ang aligasyon. No, yung aligasyon kay Luistro kasi nga pinapa-inhibit siya. So ito yung pinaka-importante sa lahat mga ka-wonder. No? Kaya dahil ayon dito sa affidavit nga nitong 18 Marines, nabanggit daw ang pangalan ni Representative Jervy Luistro bilang umanay tumanggap ng pera. Sabi nga nila, playbook lang naman yan ng TDS, na naniniwala nga sila, no, na ang author daw nito ay si Sir Mike. Kasi bakit? Pati daw yung narinig natin, yung pagtira ng 18 Marines, tumira daw sa bahay niya. At logistically, yung sasakyan daw ng asawa niya ang ginamit na transport papunta ron sa hotel na kanilang ginaganapan ng conference. Pero ang big emphasis nito mga ka-wonder ay tandaan natin na ang affidavit ay isang pahayag pa lamang. No? Pahayag pa lamang. No? Hindi ito katumbas ng ebidensya at napatunayan sa korte. No? Kahit na yan ay nasumpa ang salaysay mo, pero yan ay pahayag mo. No? Na sinasabi mo na ganitong pangyayari, ganito yan, pero yan ay hindi ibig sabihin legit na o magagamit mo na o kumpirmado na, lalo na kung wala pa itong cross-examination. Hindi pa yan na to test credibility niyan. Ka-cross-examine pa yan dyan sa korte. No? At hindi pa napatutunayan. At hindi pa napakikinggan ng kabilang panig, mga ka-wonder. No, yun yung sinasabing due process. Dapat fair, nabanggit niya rin. No? Yun ang tinutukoy dito. No? Kaya mga ka-wonder, sa madaling salita, ang aligasyon ay hindi pa katotohanan. Kaya hindi pa yan hindi nga pinapansin yan, ano? Hindi nga pinapansin ni Luistro. Hindi nga pinapansin ng iba, no? So, kailan ba talaga nag-i-inhibit? Yun ang tanungin natin. Dapat ba mag-inhibit si Luistro at kailan ba nag-i-inhibit ang isang opisyal? Ngayon, yung tanong na yan mga ka-wonder, automatic na dapat mag-inhibit kapag may aligasyon? Hindi basta-basta. Ang sagot mga ka-wonder ay hindi agad-agad. No? Kasi dapat, kailangan may personal interest, mga ka-wonder. Wala namang personal interest dyan si Luistro, no? Wala naman nga sa actually kinalaman. Siya po'y part lang ng binanggit nitong 18 Marines. At saka yung siya pa, yung direktang conflict, no? At malinaw na bias. Yan yung mga sinasabing dapat mag-inhibit. Kaya mga ka-wonder, kung ang bawat nabanggit dun sa affidavit nitong 18 Marines ay mag-i-inhibit, di madali nang manipulahin ang sistema. Kaya nga nila pinaglalagayan dyan Dahil alam nila dadaan yan sa kamay
nitong mga ito. At number one dyan si Luistro. Siya yung lead dyan, siya yung head ng Committee on Justice. Kaya kailangan ilagay mo yung pangalan niya dyan. So ganun lang kadaling manipulahin at dapat kagatin yon, dapat sundin yon na mag-inhibit. O hindi pwede nun. Ano? Kaya banggitin mo lang yung pangalan ng isang tao, tanggal na agad siya sa proseso dahil sinabi rin sa affidavit. Malaking kalokohan mga ka-wonder. Malaking kalokohan. So alam natin, no, nakikita natin na ito'y posibleng isang playbook, posibleng strategy. No? Hindi ko sinasabi mga ka-wonder na ito'y katotohanan. No? Itong strategy na nila to, pattern nila ito. No? Dahil mga ka-wonder, kung ang isang tao ay kritiko, no, hadlang sa isang proseso, no, at biglang nadawit sa aligasyon, ang possible effect nito mga ka-wonder ay ma-question yung credibility niya mga ka-wonder. No? Mapilitang umatras at maapektuhan ang proseso. Of course, malaki ang role ni Jinky Luistro dyan. In fact, siya yung sa tingin ko nakikita akong above when it comes to knowledge sa jurisprudence. No? Although may mga ibang abogado dyan, pero minsan hindi mo maintindihan kasi kung ano-ano na lang sinasabi. No? Parang ganito na alam mo yung tama, pinipilit mo maging mali dahil gusto mong pagtakpan o kampihan yung isang tao. So, anong nangyayari niyan? Nagkakamali ka, nagmumukha kang emot dahil sa pinagagagawa mo. No, kaya mga ka-wonder, kung ganito ang mangyayari, no, ang mga aligasyon ay nagiging instrumento na lang, no, at hindi for the truth, but for influence, pangit yung magiging sistema ng lakad ng proseso niyan. No, dahil nga sa mga ganito lang, papa-inhibit mo si Luistro. At ang mas malaking issue dyan mga ka-wonder, of course, itong impeachment process. Process nga, no? Ibig sabihin may pinagdadaanan ito. No, hindi lang ito tungkol kay Luistro o kay defensor mga ka-wonder. Ang impeachment mga ka-wonder, alam natin na ito ay isang political process. No? Political siya pero may legal siyang aspeto. Kaya nga sinasabi na, pinupolitika lang yan. Hindi. May legal aspect din ito no? Kaya hindi tayo pwedeng mag-dwell dun sa isang side lang na ginagamit para mag-excuse. Kaya sensitive ito mga ka-wonder. No? Kapag ito ay na-manipulate, na-maneuver, no? Maapektuhan ng resulta. Maapektuhan talagang resulta. Kaya kapag umupo dyan, kagaya nito, kinatatakutan nila sa Senate, may mga pro na agad dyan, nakampi. No? Meron na sila kagad reservations. Yan yung mga sinasabi rito na nakakaapekto sa resulta. Yung talagang the best na magiging resulta. So mawawala din ang tiwala ng publiko. Ganyan pala yan Yung mga yan, pinaupo natin dyan, mga tiwali, mga crooked. No? Kaya naapektuhan yung tiwala ng publiko sa inyo. Nakakahiya, di ba? Kaya sa susunod, dapat yung mga mukha dyan, na mga may bahid, wag na namin makita yung mga pagmumukha nyo. Mahiya naman kayo. Sabi nga ni PBBM, mahiya naman kayo. Diba? Mahiya naman kayo. Kaya mga ka-wonder, no, kung sapat ang isang aligasyon, sapat, no, para patigilin ng isang opisyal sa kanyang pamumuno, no, o sa kanyang tungkulin bilang head ng Committee on Justice. So, pipigil sa sino man na gamitin ang laban na ito kahit kanino? So, ganun lang kadali. So, parang nagiging irrational mga ka-wonder at illogical pag ganyan ang gagawin natin at i-honor natin na tatakbo para lang dito sa proseso na itong mapagbigyan ng iba. So kaya mga ka-wonder, yung dalawang bagay dapat timbangin natin. Itong sinasabing protection, fairness, at impartiality. Dapat yan ang nananaig. Protection laban sa posibleng abuso at aligasyon. Dahil yan din ang tinitignan nitong Korte Suprema. Kung may presence ng ganyan, otherwise sila ang mamumuno at kukunin nila yan. Sabi nga nung iba, yan lang siguro inaantay nitong Korte Suprema. Pero talaga, tandaan nyo mga ka-wonder, tayo ay nagbabantay bilang sovereign Filipino people. Tayo, sabi nga, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Laging sasabihin, gasgas na yan Bakit? Those people na naka-observe sa tama at mali, tinitimbang nila yung tama. And then, nakikita nila dyan kung ano yung dapat. No? At nakikita na natitimbang na nila kung ano yung nagiging partial lang. Dahil poon, dahil diehard, dahil baliw na baliw, dahil ganito, kulto na. Yung mga taong hindi ganyan ang pananaw, sila yung sinasabing voice of the people dito. So yung mga ka-wonder, no?
Sa inyo, dapat bang mag-inhibit si Representative Luistro? No, dahil lang sa affidavit nitong 18 Marines na sinasabing walang impartiality, may right sa ganito-ganyan, at sinite pa yung mga articles ng batas. Ano sa palagay ninyo mga ka-wonder? Comment down below mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila na gustong ipa-inhibit ni Mike Defensor itong si Congresswoman Luistro. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.